Ang hirap niyang ipagtanggol, mga kapatid. Nahihirapan ako ipagtanggol. Ay, nako. Ay, nako, Bonggit. Ang hirap mo ipagtanggol. Isko. If I will remember my life, since 2007, inikot ko buong Pilipinas para mag-humanitarian, magbigay ng libreng salamin, libreng check-up, libreng wheelchair. Buong Pilipinas. Naaalala ko pa noon, 2013, bumaha sa Pasay. Kaming dalawa ng tiyaheng ko, at saka yung mga anak niya, si Fortuna, Barba, at saka si Chito, si Dino, si Segundo, si RJ. Namigay kami ng bigas sa Pasay nung tinamaan ng monsoon ng Pasay. Ibig sabihin, ang habang panahon, wala akong ginawa sa buhay ko kundi mag-humanitarian, bit-bit ang pangalang Marcos. Ngayon, nahihirapan ako ipagtanggol ka. Grabe. Di ba? Parang ang hirap ipagtanggol, no? Parang nahihirapan lang ako. Bro, mo yun? Diyos ko. Baka naman yung mga nagre-report sa'yo, Mr. President, hindi ka binibigyan ng tunay na report. Kagalang-galang na Pangulo, yung pumasok sa KOJC, actually, hindi usapin dito yung false prophet. Sabihin na natin na si Kibuloy ay false prophet. Yes. Hindi yun ang usapin eh. Ang pinag-uusapan dito sa kagalang-galang na Pangulo is yung statement mo na walang baril yung kapulisan. Abay, nung nakita ko yung mga video, naka-full battle gear ho eh. Kulang na lang may dalang basuka. Kulang na lang may dalang basuka. Yung sinabi niyong walang dalang tear gas. Aba, ay ano ho yung usok na napakakapal at talagang sumisirit. Yun ba ho ay ulap o pugs? Sabi ni Tess Epelem, wag mo na angkinin yung apelyido na yan kasi dahil di tayo lang yan. Oo, parang nahihirapan akong ipagtanggol ka eh. Diyos ko, buong buhay ko, inikot ko yung buong Pilipinas sa pag-humanitarian, bit-bit yung pangalang Marcos. Alam niyo yun? Pumunta ako ng Maguindanao. Inikot ko yan, yung buong Maguindanao na yan. Nag-humanitarian ako sa Sharif Agwak mismo, sa Sultan Kudarat, sa Sultan Mastura, sa Cotabato City. Pero mo yun? Unfortunately, natalo tayo no, as Vice President yung tinatakbuhan mo. Nagpunta ako ng Lambayong, nagpunta ako ng Tacorong, nagpunta ako ng Lake Cebu, South Cotabato. Diyos ko, alam mo yun? Halos lahat ng bayan sa Mindanao, inikot ko. Para ano? Para mag-humanitarian, bit-bit ang pangalang Marcos. Kinausap ko yung mga MILF. Nakausap ko si Commander Gordon. Kasama ko yung mga doktor ko. Bit-bit ang pangalang Marcos. Pumunta ako ng Palawan, yung halos buong Palawan, Puerto Princesa to Rizal, Palawan. Nag-humanitarian din ako ron, bit-bit ang pangalang Marcos. To let the people know that this humanitarian act is done by us. Nagpunta ako ng Catanduanes noong 2016. Buong probinsya ng Catanduanes, alam ni Governor Buboy Cuba yan, yung 11 bayan sa Catanduanes, binigyan ko lahat ng
ng libreng salamin, libreng check-up, libreng wheelchair. Gamit ang pangalang Marcos. Diba? Ultimo Ilocos Norte, mismong sa Bintar. Kasama ko dyan sila Odette Visitacion at Janice Pascua. Ultimo sa Cordillera. Diba? Dahil nga sa pamimigay ko ng libreng salamin at wheelchair, kinasuhan ako noong 2010 ng optometry law. Buong Cagayan, Isabela. You see? Kasama ko yung mga doktor ko. Ang linis-linis ng tingin sa pangalang Marcos noon. Sa lahat ng dapuan ko. Kahit sabihin yung hindi ko dala yung pangalan nyo, kayo ang nagbe-benefit niyan. Nung COVID, isinugal ko yung buhay ko. Di ba? Ultimo Pasay, nung tinamaan ng monsoon yung Pasay, nung 2013, kasama ko si Auntie Baby. Namigay kami ng bigas. Naka-record sa lahat ng dyaryo yan. Sa Manila Bulletin, sa Philippine Star, sa Tribune. Lahat. Andun pa si Chito, si Dino, si Segundo, si RJ. Malakas pa nun yung tsahe natin, si Fortuna. Tapos, ngayon parang ang hirap mong ipagtanggol, Mr. President. Ako'y naniniwala na iba ang report, ang nire-report sa'yo, maaari, dahil sa sobrang busy mo at masyadong malaki ang Pilipinas, ay hindi mo na nakikita yung mga actual footage ng mga pangyayari. Bagkos, umaasa ka na lang sa nire-report sa'yo. Diba? Umaasa ka na lang sa nire-report sa'yo. So ngayon, kung ano yung report sa'yo, nagkakamali. Baka pwede, Mr. President, tignan mong mabuti yung mga taong nagre-report sa'yo at tignan mong mabuti yung report. Para hindi kami nahihirapang ipagtanggol ka. Ang hirap mo ipagtanggol ngayon eh. So I decided not to run this election. No? Hindi na ako tatakbo. Parang nanghihinayang lang ako na lahat ng sakripisyo na ginawa ko ay parang nawalan ng saysay. Kasi ang pangit-pangit ang tingin ng tao ngayon. So, you know yung reason bakit sa inyo, mga kapatid ko, mga FLM supporter, hindi na lang ako tatakbo. For you to decide na lang kung sino iboboto nyo. Sana, piliin nyo ho yung alam nyong matinong leader. Mr. President, the people is waiting for you. Ayun lang parang yung sa akin, parang nahihirapan lang akong magtanggol ngayon. Di po ba? Ay, biruin nyo yan, from 2007, buong Pilipinas, nilibot ko. Inuna ko yung Cavite, Laguna, yan ang inuna namin eh. Calabarzon muna eh, nag-humanitarian. Pagtungtong ng 2009, umakyat ako ng Cordillera. Pota, nagkakaso-kaso ko ron. Kinasuhan ako ng mga optometrist doon. Ng Integrated Association of Philippine Optometry, IPAO. Bakit? Dahil sa pagbibigay ko ng libreng salamin sa mga tao. And then, nung sa Maynila na kami naman, nagkaroon ng typhoon, malakas na monsoon sa Pasay. Bumaha yung Pasay. Tinawagan ako ng tiyahin ko, ni Fortuna. Sabi niya, mamigay tayo ng bigas dyan. Ayan, nalagay ho sa lahat ng dyaryo yan. Nalagay lahat sa lahat ng dyaryo yan nung September 2013. September 30, 2013. Kasama ko, makikita niyo yung aming tiyahin doon. Namimigay kami ng bigas.
Ah. Now, nag-start na, tuloy-tuloy ang humanitarian ko na yan. Nakarating ako ng Kabikulan, dyan sa Catanduanes. Buong Catanduanes yan, ha. Nag-humanitarian ko, nagbigay ng libreng salamin, libreng check-up, wheelchair, sa Kapangang Benguet, sa Cagayan, sa Isabela, Cagayan uli, Isabela, then Palawan, and then Mindanao. Halos buong Mindanao. Eh, yung salamin na dala namin doon, kulang-kulang 1 milyon, mahigit 1 milyon piraso, hindi kulang-kulang. Kompleto ng dokumento yan. Ha? Why? Para malaman ng tao that there is the Marcos is really for humanity. Pumutok ang COVID noong 2020. Sinakripisyo ko lahat ng kayamanan ko. Ha? Anong bit-bit kong pangalan? Marcos. Sa totoo lang nung March 14, ito totoo to. March 14, 2020, nung 15 yung lockdown. March 14, 2020, pababa ng 2019. Walang ibang pinag-uusapan nun kundi si Yorme, si Isko. Oo. Diyos ko, alam natin lahat na ang pangalan ni Yorme noon talaga naman boom. Yun na yun. Walang ibang usapin kundi Yorme. Di ba? Walang ibang usapin noon kundi Yorme. Pagtungtong ng March 15, 2020, lockdown. Nabura si Yorme. Francis Leo Marcos na usapan ng tao. Marcos. Imaginein mo yun? Marcos! Yes. Kayo po, Mr. President. Apelido nyo yan. Namesake kayo ni Presidente Marcos. Kaya yun na yung pinag-uusapan nun. Marcos na. Nabura na yung Yorme. Diba? Why? Because there is Francis Leo Marcos who sacrificed everything, including his very own family. Ha? Diba? Including his very own, including my own wife, sinakripisyo ko. Ha? Sino na kinabang? Ako ba? Hindi po. Kayo. Ha? Bakit? Apelido nyo yung apelido ko eh. Ganon ko kayo yung pinaglalaban. Na sana makuha natin yung country of greatness. Oh. Eh ngayon parang nahihirapan ako ipaglabang kayo. Lahat ng lumapit sa akin, wala naman akong hinindihan. Including si Senator Aimee. Hindi ko hinindihan yan. Ha? Tapos nung nakulong ako dahil sa pagtulong ko, parang napakasama ko. Di ho ba? Parang napakasama ako. Nung nakulong ako, parang ako na yung pinakamasamang tao sa balat ng Pilipinas. Hindi po ako nanunumbat. Nagkukwento lang ako na kung bakit ngayon parang nahihirapan akong ipagtanggol ka. Siguro pakitignan nyo yung mga report sa inyo. Dapat merong second opinion na tama ba itong nireport sa'yo? Kasi nagmumukha po kayong nakakahiya sa mata ng publiko dahil iba ho yung kaganapan sa binibigkas nyo, Mr. President. Ang suporta ko po ay nasa inyo. Suporta ng buong pamilya ko at ng buong nasasakupan ko. Na baka ho iba yung nire-report sa inyo.
Kaya maaari ho, kagalang-galang na Pangulo, pakitignan nyo ho mabuti, nire-report sa inyo para alam nyo kung ano yung dinideliver nyo sa tao. Gusto ko mang makipagbakbakan ngayon dun sa mga bumabati ko sa inyo, hindi ko ho magawa Di ba? Pero kami kami na sumuporta sa'yo at totoong nagmahal sa'yo, umaasa kami na baka sakali na matignan nyo yung mga nire-report sa inyo mabuti bago nyo i-deliver sa tao. Kasi nahihirapan kami pagtanggol kayo. Yun yung totoo nun. Ang hirap gusto ko mang mura-murahin mula ulo hanggang pa lahat ng bumabati ko sa ating Pangulo parang hindi ko na magawa Di ba? Ang hirap So, ang mga supporter ko nagtatanong na boss, lahat ng FLM family hindi po kami nagwi-withdraw ng suporta sa inyo. Sinusuportahan ho namin kayo kasi binoto namin kayo. Kaya lang baka itong aking salita na to makarating sa inyo na tignan nyo hong mabuti yung nire-report sa inyo ng kapulisan bago nyo ho i-deliver sa taong bayan. Maging maingat ho sana. Kayo naman na nagbibigay ng report sa presidente, maging maingat ho. Bakit? Ang hirap kong ipagtanggol ngayon Napakahirap po Hindi, sinasabi ko lang nagkukwento lang ako nung aking mga ginawa sa buhay na parang noong panahon noon nung ang daling ipagtanggol ng apelidong Marcos. Ngayon parang nahihirapan ako ipagtanggol Pero Mr. President, hindi ho kami nagwi-withdraw ng support. Ang buong FLM family, including yung mga organization na affiliate po sa akin, ay buo pa rin ang tiwala sa inyo. Yun nga lang sana, bago kayo mag-deliver ng salita sa tao, tignan nyo mabuti yung ni-report sa inyo at sa totoong kaganapan. Humanap po kayo ng another second opinion na tama ba itong nire-report nila sa iyo. Kasi mali Mali po Kasi naniniwala po ako na yung mga member ni Kibuloy, yung mga member ng KOJC, ay wala naman kinalaman yun doon sa kanilang propeta. Kung sa tingin ninyong lahat, false prophet si Kibuloy, sabihin na natin, yes, totoo. Yung bang kanyang mga taga-suporta ay false na tao rin. Hindi Pilipino rin sila. Dapat we treat them with dignity. We treat them with dignity. Kung yun nga kriminal, tinitreat nating may dignity, ano pa kaya yung taong simbahan? Yung statement nga, pag lagi ako pinanonood ko, dahil nandito lang ako nakahiga ng 2 araw, wala daw baril, kahit isang pulis, kahit isang baril, wala. Ay, Diyos ko po. Kagalang-galang na Pangulo, lahat ng pulis na pumasok, lahat sila, yung 2,000 may baril. Kulang na lang, may dalang basuka. Meron pang pulis, inisprayan ng pepper spray yung babae. Hindi ko wini-withdraw yung pagtatanggol ko sa inyo. Ginawa ko na yan sa napakahabang panahon. Because they asked me to do so. Kaya lang, nahihirapan lang ako ipagtanggol kayo ngayon. Yung bumabati ko sa inyo, gusto ko mang upakan ng upakan, hindi ko magawa